Pag-uusapan ng mga Metro Manila Mayor ang isahang class suspension kapag sobrang init na ng panahon. Pero kung nationwide, baka hindi raw yan uubra ayon sa isang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kabi-kabila ulit ang suspensyon ng klase sa Metro Manila at iba pang karatig lugar dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan ngayong araw. Nasa danger level yan at nakaka-heat stroke. Kaya ang Quezon City government kinansela ang pasok mula daycare hanggang senior high school. Umaabot lamang sa 30 hanggang 40 estudyante kada klase dito sa Lucrecia Casilag Senior High School sa Quezon City. Kahit hindi siksikan sa mga silid-aralan, dama pa rin daw ang init ng panahon. Kaya sa kwartong ito, naglagay na ng tela para maharang ang sinag ng araw at maging komportable kahit papaano ang mga mag-aaral. Ang prinsipal ng eskwelahan, aminadong naaapektuhan na sila ng init. Yung init dito medyo masakit na sa balat. Pagdating mo naman sa loob, sobrang alinsangan. Kung ang Teachers Dignity Coalition NCR Teachers Union ang tatanungin, dapat otomatiko ang class suspension sa Metro Manila kapag ganito kadelikado ang init. Sang-ayon dito ang ilang mga magulang lalo't dumadaing na raw ang mga anak nila. Meron ding 30 minutes na nagbabiyahe siya at panghapon siya, meaning tanghali siya pumapasok doon sa school. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, kailangan pag-usapan ito ng mga LGU. Nag-message na ako kay Chairman Artes, no? Asking them kung ano yung nagiging approach po nila para ma-inventory natin kumbaga ano bang naging diskarte ng iba't ibang mayors. But then again, we have to also consider na iba-iba nga ang demographics po natin. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na chairperson ng Senate Basic Education Committee, hindi uubra ang unified class suspension. It cannot be unified, no? It has to be per LGU level ang cancellation. Like for example, kung mainit ang panahon dito sa Metro Manila, hindi naman natin makakancel for example in Region 4B dahil iba yun doon. Giit naman ng grupong Anak Bayan, ibalik ang dating pasukan. Hindi raw scientific ang kasalukuyang academic calendar, kaya ang resulta, tinitiis ng mga estudyante at guro ang pinakamainit na panahon ng taon. Matatanda ang Hunyo hanggang Marso noon ng academic year, bago ito naurong ng Agosto hanggang Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.